I don't think si Lenny ma-persuade. Kasi, I think Lenny already see through everything. Kita mo tahimik siya ngayon. Hindi na siya nagko-comment at all. Hindi na siya nagko-comment. Siya, to be honest, if you are a Kampink, ang gusto mong mag-lead ng voice, si Lenny. Because Lenny is the mother of Kakampinks just as much as Digong is the father of DDS. So, bakit si mother tahimik? Alam mo, feeling ko, tinreten yan. Tinreten si Mama Lenny? Oo, hindi ko po, kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka na lang, huwag ka na lang magsalita dahil pag nagsalita ka, sasapahan ka namin kaso ng ano. Umiiyak si sabi niya gano'n. Real talk lang mga DDS. Actually, namumura ka kasi ang tanga-tanga mo. Hindi naman dahil sa mahal mo si Lenny or whatsoever, gano'n. Kasi parang naiintindihan naman namin yun kung mahal mo si Lenny. Ngayon, kung nagsasabi ka ng hindi maganda about Lenny, kinikriticize mo, good for you. Walang problema yon. Sabi niya, real talk lang mga DDS, ang presidente at vice-presidente ay pambato nyo. Ang problema sa'yo, WPS, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakaka-move on sa election. Correct. Mag-move on ka na. Okay, mag-move on. Kami nga naka-move on na sa eleksyon kahit kami yung nanalo doon. At ngayon sinasabi nga namin na hindi kami masaya. Okay? Isa yan sa sakit ng mga Pilipino, hindi maka-move on. Dapat after elections, focus ka na sa accountability. Naramdaman kasi ng mga kakampiks na dinurog nyo sila. Well, durog talaga kayo sa lahat ng eleksyon. Durog talaga kayo sa lahat ng eleksyon. Pagkatapos hindi kayo manalo-nalo sa amin, sa lahat ng eleksyon, kaya kayo ang bitter sa amin. 'Di ba? Ngayon nga lang, kahit I can say negative things to Lenny, minumura ka namin not because you love Lenny or you hate Lenny. It's beside the point. Minumura ka namin kasi ang hypocrite mo. Wala kayo sa realidad ng mundo. Tawag dito, yan yung problem. Hindi nyo naiintindihan yung conversation. Pagkatapos, ang problema sa WPS, you always assume our position. Hindi kasi ganito kayo, hindi kasi ganyan kayo, ganyan. Wala na kami paki sa eleksyon. We're done. Sa accountability part na tayo, Beth. Diyos ko, pag kasi kayo, pambato nyo yan, hindi nga nag-perform yung pambato namin. Kaya gusto namin mag-resign. Diba? Miss Joey, papunta sa point ko na yan. Kasi nandyan si WPS. Kakampings, tumigil na kayo mag-hire ng troll. Kasi nakakasira sa inyo. Kagaya niyan kay WPS. Pag-aralan niyo po yung algorithm ng Facebook, yung troll hindi na po sila effective. Kasi as evidenced by your 4th losing streak in the past elections, hindi na po effective ang trolls. Iba na po yung algorithm ng Facebook ngayon. Pag-aralan niyo po. Dati, nung bara-bara Facebook days, kasi numbers game yun Like, padamihan ng likes, ng shares. Ngayon, hindi na po. Magbasa kayo, aralin niyo. Yan, kagaya ng WPS, yan ang nakakasira sa inyo. Yung mga trolls yung ganyan. Yung masyadong yung you do not want to engage meaningfully. Ganon. O pagkatapos minura-mura nyo nga ako bastos kayo. And you're not seeing na, kasi ganito yan WPS binibigyan namin kayo ng time. And the least thing that you can do is to listen. Tapos hindi kayo nakikinig. Tapos magre-respond kayo, hindi kasi ganito, and then you're going, sobrang annoying kaya nun. Yung you put words in our mouth. Sobrang annoying nun sobrang annoying, sobrang disrespectful. Kasi ibig sabihin, hindi ka nakikinig sa amin. Kami, pinapakinggan ka namin, nagre-respond kami sa mga points mo. And then, ina-explain namin na mabuti. And when we explain, you don't listen to us. You don't listen to what we are really trying to convey. Dapat respectful din kayo. Ano bang ibig sabihin? Ano bang pwede naman kasi magtanong ano bang stand ninyo dito sa mga corrupt na to? I-exempt nyo ba mga Duterte pagka na-prove na ganyan? Pwede kasi magtanong ng kagalang-galang. Ganon. Pero ang ginagawa ninyo, yung mga statements ninyo, hindi, kasi ganitong paniniwala ninyo. Tangina, magkaharap na nga tayo. Tanungin mo kami kung ano exactly yung paniniwala namin. Diba? Parang focused lang sila sa motherhood statements tsaka sa script. Kasi yun ang gusto nilang ma-amplify. Probably meron kang nabasa na statement ng Duterte supporter somewhere that is probably annoying to you, ganyan. But that's not necessarily my words or our words. Diba? And the least thing that you can do is to ask us, diba? Ganun yun. Ang problema sa inyo, kaya WPS, sa totoo lang, yung mga kagaya nyo, political obliteration na lang talaga Yung kagaya niyan, hanggang troll ka lang. At kapag troll ka lang, whether you like it or not, you're going to be obliterated because hindi mo nakakaboto ang troll Correct.
Hala. Kahit pa 100 yung troll account mo, 'di man nakakaboto yung troll. So pagdating ng eleksyon, talo ka pa rin. Correct. Ayun. Anyway, Tinkerbell, anything else that you want to point out? Last 2 points na lang po. Kasi, Mm. ako for me it doesn't really give that much leverage to us kasi ang mainstream media hawak talaga yan ng mga kakampings. Mm. Ang tawag ko na nga sa kanila in general including the elites and the oligarchs is kakamputa talaga. Mm. Kasi yan naman talaga ang totoo nilang definition. Grabe, kailangan mo magpakaputa para makuha mo kung ano man ang gusto nila. Hindi lang po Mm. DPWH ang may corruption. Sasabihan ko lahat ng nakikinig dito, kahit mag-apply ka pa lang ng trabaho sa kahit na anong posisyon bilang kawani ng gobyerno, nagsa-start na yung corruption. Kailangan mo magpakaputa, bigyan sila ng kahit ano, pabor, bigas, ani, palay, kamote, saging, para i-consider ka sa sa waitlist. At hulaan niyo kung kaninong partido yan nagsimula at kaninong partido yan nagpangyamang backer system na yan. Tangina, may backer ka na nga. Maliban sa backer mo na, bibigyan mo pa ng bibigyan yan. Ang dami kong kilala, nakapasa na, teacher na, naka-ranking na, walang silbi ang ranking. Mm. Kasi maliban sa kailangan ng backer, yung may mga backer, nagbi-bidding pa yan, palakihan ng bigay. Naku, mga Grabe. teacher diyan, magsalita kayo. Totoo yan. Kahit saang kawani ng gobyerno ka mag-apply sa government post, pagandahan ng backer, hindi lang backer, palakihan at pagandahan ng bigay, kailangan talaga magpakaputa. Tapos That's ang partner nila mainstream media, yung nagkataon lang ba yung nangyari sa anak ni Nino Mulak? Hindi ba common practice yun sa kanila? Nagkataon lang na yung anak ni Nino Mulak pumutak. Correct. Hindi yun nagkataon, hindi yun isolated case, yan ang palakaran sa mga putang inang kakamping sa mainstream media na yan. Kung kailangan mong sumikat, Diyos ko, at hindi ka masyadong kasing ganda ni Liza Soberano, hindi ka kasing love ng madla like ni Catherine Bernardo, lahat gagawin mo guys para ka lang mapansin ng producers at yan ang ginagawa nila, magpakaputa. Kaya wag kayong magpaka-ipokrito dyan sa mainstream media. Wag niyong gamitin ang kasikatan ninyo para maka-influence ng mga kabataan. You sold your soul in order to get where you are. Correct. We know your industry. Nasaan si Derek Darilla? Paakyatin mo dito, alam niya yan. Ayun, sabi ni Arlene Duflin, Miss Joey, wag ka daw makipagtalo sa taong bobo, hindi ka daw mananalo. Remember ang difference sa matalino at tanga. Ang katangahan daw ay endless, just like kakampings. Pero alam mo kasi, alam mo, ako, naniniwala ako na hindi naman talaga bobo yung mga yan. Okay? Bobo lang yan ngayon. Yung nagbobobobohan lang yan kasi may political agenda eh. So, yun yung gusto nilang i-convey. Pero maniwala kayo sa hindi, pag natulog yan, or magkaroon yan ng experience in their lives, somewhere in the future, maalala nila yung time na dinaot-daot sila at marirealize nila na, ay putang ina, tama nga yung mga DDS, no? And for all we know, maybe WPS is just working in the troll farm. That's just part of his office work. And hindi sila makakonvert eh. And pagka kino-confront mo yung mga yan, it's not necessarily for them. Okay? Because there are listeners who are not necessarily aligned with us. Pero pag narinig nila yung mga argumento ni WPS at yun din yung argumento nila, nasasagot din sila, barda din sila. Correct. Ganon. So, kumbaga, parang wag niyong i-menos yung mga hindi, wag mong patulan yung mga troll-troll na yan, ganyan-ganyan. Hindi naman para sa kanila yan actually. Para yan dun sa ibang pang mga kabataan na gumagamit ng mga ganong linya. Ganon. Ayun. So, correct. And last na lang po, Miss Joey. Ito na lang ang gusto ko ipaintindi sa iba din na si Duterte kaya ayaw niya ng mga kakampings kasi yan ang nagre-represent ng bawat probinsyana or probinsyano na nakipagsapalaran sa Maynila na nadi-discriminate. Kasi aminin niyo yung mga probinsyana dito na nag-work sa Manila. Di ba ramdam na ramdam niyo yung mga discrimination sa accent natin na, ay, sa Bisaya ka, di ba doon, ganito. Ang dami nilang mga kumbaga, negative na prejudice na kapag Bisaya ganito. Ako nga sinabihan po ako nung minsan nagbakasyon ako, "Uy, pasalubong ha gulay." Tapos nalaman ko taga-squatter pala siya. I have nothing against people living in the squatters area. Pero nung nalaman ko na taga-squatter siya, shit, sabi ko nahiya naman yung hektaryang kalupaan namin dito. Yung ang taas lang ng feeling sa mga sarili nila na feeling nila lahat ng probinsyano bobo, lahat ng probinsyano, yung nakikita niyo sa mga pelikula ng mga yaya-yaya, mga nagtatrabaho sa na kargador, yung mga matigtas ang mga accent. Although, oo, marami kaming
taga dito na nagtatrabaho diyan na ganyan lang. Kasi ang reality po talaga sa probinsya kung nararamdaman ninyo ang korapsyon sa Maynila, 1% lang po yung korapsyon na nararamdaman niyo. Ang bulto ng korapsyon dito po sa probinsya. Mm. Biruin niyo ang Leyte, part siya ng marami daw flood control projects kahit na hindi naman kami masyadong binabaha. Mm. Pero tingnan ang Samar din alam ko bilyon-bilyon ang budget sa lahat ng department ang napupunta sa Samar as an island, sa province. Pero tingnan niyo yung mga kalsada sa Samar. Oo. Teka, sabi ni West Philippines, Your Honors, pwede po bang magtanong, ayaw ng mga kakampings kay Sara, okay rin ba na hingin niyo ang resignation niya? Kung hindi po pwede, then expect na hindi talaga susuportahan. Hindi namin hinihingi na suportahan niyo si Sara, tanga. Alam namin na ayaw niyo kay Sara. Ang Sabi sinasabi niya, namin sa'yo, putang ina ka, na hindi ka nakikinig. Ang sinasabi sa'yo, kayo ayaw niyo kay Bongbong, tapos ngayon nakikipagkantutan kayo kay Bongbong. What part of that you don't understand? Hindi namin sinasabi sa inyo na gustuhin niyo si Inday. Diyos ko, napakatanga. Sabi, okay rin ba hingin niyo po ang resignation ni Sara? Well, hihingin namin yung resignation ni Sara kung yung akusasyon niyo ay may katalinuhan. Eh wala nang Correct. katalinuhan yung akusasyon niyo eh. So bakit niyo kami gustong isama sa kabubuhan niyo? Diyos ko. Magkaiba How yun. bobo can this get? Bakit Ano kami? ba yan? Bakit namin hihingin yung resignation ni Sara dahil ayaw ng kakampings? Dahil ayaw nyo lang. Feelings na lang to. Hindi ba malinaw? Wala ngang kwenta yung akusasyon eh. Dapat din tinanong nila sa sarili nila bakit umabot ng 4 na beses na nag-file sila ng impeachment case kasi wala nga silang ma-file na matino. Diyos, actually, wala kung ayaw nyo kay Inday, okay? Kasi alam naman namin na hindi nyo na magugustuhan si Inday. Yung smallest, lahat nga ng bagay na ayaw nyo kay Inday, pinapalaki ninyo eh. Tingin mo hindi pa namin gets yan. Gets na namin na ayaw nyo kay Inday at hindi namin sinasabi sa inyo na mahalin nyo si Inday. Ang sinasabi namin, galit na galit kayo kay Bongbong Marcos noong 2022 pero ngayon kakantutan nyo na. Why? What happened? Yun yung tinatanong namin sa inyo. Diba? Ano na sila ngayon eh, meron na silang tactical alliance. Kasi ang point dito, wala kayong prinsipyo. 39 years yung dinaot-daot, tinawag na magnanakaw, tinawag na most corrupt, Guinness Book World of Record, Kinembular, ganyan-ganyan. O pagkatapos, ngayon, kakantutan nyo na. Ang catch, Miss Joey, ang hinair ni BBM mga pinks. Kamag-anak ni Risa. Correct, nakinabang kasi kayo kay BBM. Nakikinabang na sila ngayon. Tigilan mo Yun lang yun. Ngayon, huwag na kayo mag-pretend na anti-corruption kayo. Ayaw nyo lang talaga kay Inday. Kasi hindi kayo mananalo kay Inday sa kahit anong eleksyon. Yun lang yun. Dami nyo pang edges balungos eh. Ang problema kasi dito, pino-point out lang namin dito, and lumalabas talaga ang katotohanan, hindi talaga kayo anti-corruption. Hindi talaga kayo for good governance. You are just about your, you are just for your, political ambition. 'Di ba? Yun lang yung gusto ninyo. Natigil-tigilan nyo na kami. Ayan. Okay. Anyway, Carbel, anything else para Okay bigyan na natin? po ako. Thank you so much. Backstage lang po ako muna kasi mas real time dito. Thank you. Okay. Thank you. Ayan. Hello, Oreo. Hello. Hi. Rinig ba ako? Rinig ka naman. Hello. Rinig sa Miss Joey. Sige. Address ko lang to si West Philippines. Kanina pa ako nanggigigil dito kay Bakla. Kasi lagi nila sinasabi numbers daw nila yung rally. In the first place, it was advertised as non-partisan, di ba? Na rally. So, it doesn't walang kulay, anti-corruption. Numbers nyo. It's not your numbers. May mga kilala ako pupunta, mga DDS yan, pero they're not very vocal about it. Parang gusto lang nila pumunta sa rally. Meron sa Luneta, meron din sa EDSA. So, it's not your numbers, guys. At ang tanga nyo, oh my God, parang doon kayo nagre-rely na parang, tapos ngayon, sasabihin nyo, malakas kayo. Sa Manila lang kayo malakas. Hindi pa kayo nakapunta ng provinces. Totoo lang. And then, ito lang, Miss Joey, ito tayo, nanigigil ako dito kay West Philippines. Kasi sinasabi niya na numbers nila yun. It's totally not. Meron kasi akong, napakita ko dito dahil doon kanina sa first, visitor. Yung sinasabi na ibang kakampings nag-iisip na. Kasi I am operating, troll lang, I'm operating a page on TikTok and I post videos targeting this kakampings. And then, nag-gain kasi sa ng traction yung mga videos ko na yun. And then, nababasa ko lang yung mga comments. And then, one topic doon is yung kay Shelby ako na nga. Nagtataka na sila. Nung una, actually narinig ko tong conversation niya ni Miss Sass, I think yesterday. Parang sinasabi niya na
mag-ingat yung mga kakampings dito kasi may mga kakampings na baka questionin yung integridad nila. Noong una, hindi ako naniniwala kasi yung mga kakampings very loyal yan. Pero totoo pala, no? May mga nagko-comment na doon ng mga kakampings na Oo. May bakit mga ganun si existential Shell? problems na sila Oo. na what do we really believe? What are we here for? 'Di ba? Who am I? Ganun. Oo, and then parang kino-question na nila yung mga kakamping leaders nila na bakit nakikipag-alliance kayo Bongbong and then bakit hindi Bongbong resign. So, noong una kasi pinag-usapan niya ito ni Mr. Sen, hindi ako naniniwala kasi alam ko matigas talaga ulo ng mga yan eh. Pero sabi ko, shocks, totoo nga pala. So, meron pala talagang kakampings na nag-iisip pa. So, feeling ko, konti na lang guys, makipag-alyansa pa kayo, lahat to mapupunta sa amin. Kasi, tapos nagko-comment ako doon na, oh, dito na kayo sa amin, gumaganon na ako doon sa kanila. Hindi, So, ang nangyari nga yan, it's just like what happened during Pinoy's time. The kakampings are doing the same mistake. Oo nga eh. Akala ko hindi siya totoo miss. They're doing the same mistake. Oh, saan ba nagalit ang mga dating yellow? Hindi ba yung politics na, well, you don't understand. The president is an Aquino, you are a Romualdez. Di ba nagalit doon? Pati yung mga yellows. And now, you are doing it the same. You don't understand. We are kakamping and you are a DDS. Same banana. And then may mga nag-iisip talaga pala na, alam mo yun, na bakit si Shell nakipag-ano dun sa 50 billion or 60 billion. Eh kulang yun, 90 yun, ganun. Bakit siya pa nagpasalamat yung ganun? Tapos meron din akong comment na nakita na dapat mag-ingat daw si Lenny. Kasi masisira si Lenny if ever makipag-alyansa siya or sumunod siya kila Shell. Parang na-realize nila na mahina si Lenny. Oo. Yung some kakampings are trying to stop Lenny from attending the Luneta or the EDSA rally. Oo. So, yun. Parang sinasabi nila na Lenny should stop. Parang ngayon nagdududa na sila dun sa ni Lenny din, sa capacity na baka mamaya ma-persuade to ng mga boss nila na higher kakampings. Sabi sumagot ako, oo, mapapersuade yan. Si Bongbong nga napapersuade. Sabi ko. So, syempre, gatong I don't think si Lenny mapapersuade. Kasi, I think Lenny already see through everything. Kita mo tahimik siya ngayon. Hindi na siya nagko-comment at all. Hindi na siya nagko-comment. Siya, to be honest, if you are a kakamping, ang gusto mong mag-lead ng voice, si Lenny. Because Lenny is the mother of kakampings just as much as Digong is the father of DDS. So, bakit si mother tahimik? Alam mo, feeling ko, tinreten yan. Tinreten si Mama Lenny? Oo, na hindi ko po, kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka na lang, huwag ka na lang magsalita dahil pag nagsalita ka, sasapakan ka namin kaso ng Pero pag binasag yung trip namin na no Marcos resign, yari ka, ganun. Hindi, as in, hindi na siya nagsasalita about politics, tahimik na siya. Okay, oo. And that's that may come from different direction. I mean, not necessarily from, No, it's coming from the BBM admin. Okay, oo. Na, kakasuhan ka namin ng election sa election cheating. Girl, walang prescription yun. May prescription ba yun? I'm not so sure. Diba? Pwede nilang buhayin yung kaso. Girl, binubuhay nga nila yung kaso na 1988 pa or 1987, yung isang artista na. Yung kay PRRD, yung 21 years ago na Chinese sa Davao. Diba? Kaya nilang gawin, especially with an addict. So parang, wala na. So, wala, hindi malabo na may mga pumipigil kay Lenny kasi nakikita na, I think ang pumipigil kay Lenny, alam mo kung sino, Joey? Sino? Rosa Group sa kakamping. Oo. Na you're going to lose more than gain some if you're going to, yun ba? Tingin mo? Kasi iba-iba yan, di ba? May Rosa Group. And yung Rosa ang pinaka-reasonable na grupo ng mga pink eh. Yes. So, feeling ko yung Rosa, karamihan ng Rosa Group nasa Bicol. Oo. Nasa Bicol, nasa di ba? Yung ibang leaders ng Bicol. Si Attorney Bing, si Ma'am Bing, Rosa yun eh.
Oo, kaya kapag nakita mo yung kaya nakita mo yung results ng 2022 election, merong portion ng Bicol saka ng Quezon, rosa. Na rosa, oo. As in rosa. So nanalo si Sara, nanalo si Lenny. Kaya tingnan niyo yung election results ng 2022 kung saan yung Lenny Sara na resulta. Oo. Tapos based sa comments doon, Miss Joey and Miss Sass, parang nababother na sila. Parang, shock, sana huwag magsalita si Lenny. Na katulad nila Shell Yok, na parang nababother na sila. Sabi ko, hindi yan magsasalita. Ay, ano ba sinabi? Basta may sinagot din ako. Binabasa ko na kasi din mga comments nila. So sabi ko, oh shocks, totoo pa rin sinabi nila Miss Sass, tsaka ni Miss Joey. Noong una kasi talaga ako naniwala eh. Kasi titigas ang ulo nila. Tapos ngayon, dami nang nagko-comment nga doon ng mga Lenny supporters. So magbubumerang talaga yan sa kanila. Nang nagpadasal. And then, can I just say how stupid they are? Like, you don't need to have alliances with the Marcoses. You don't need to have alliances with the Marcoses. Ayun kay Sara, ayun kay Marcos. You find a way how to, hold them accountable. But you don't need to have alliances with them, with the Marcoses. Stupid talaga sila, no? They don't have this strategy. Oo, naluloko kasi sila kasi they can't beat us in numbers. So parang feeling nila, kailangan namin mag-alliance kasi we can't beat the Duterte supporters. Ang malas nila. O pag nagsama kayo, may cognitive dissonance. Hindi kayo pwedeng magsama because you are naturally repelling each other dahil magkaiba kayo ng prinsipyo. Di ba? Ang stupid mo. Wala ba this is something this is something na hindi mo mend ng tactical alliance per se. Oo. Diba? Hindi nyo kailangan makipag-alyansa doon. And it's stupid talaga yung kay Shell Yok na maling-mali yung pagko-comment niya doon kasi ang dami talagang kakampings din question nun. Na parang, bakit kailangan mong purihin yun? Kulang pa nga yun, yung ganun. And then ngayon, parang nag-iba na kayo ng tono. So yun lang yung gusto ko i-address. So, ito, may mga campings dito, So, yun guys, pag-isip-isipan nyo na. And then stupid lang din yung mga leaders nyo. They don't know how to find a way without having alliances. Ayun kay Sara, sige, ayun din kay Marcos dapat. Be consistent. Yun yung sinasabi kanina na Miss Joey doon kay West Philippines. Hindi niya magets na be consistent lang din. Then, ang stupid nyo lang. You don't have this strategy na without sacrificing your principles na pinaglalaban nyo for 30 years. Wala lang. Yun lang. And then, itong mga campings kasi, Lori, last one, Miss Joey, yung mga FOMO kasi ito pansin ko dun sa videos mo, mga bata yun. May ganun din akong face yung parang nagpapa-influensya ako sa friends. Yung parang, I'm not cool, I'm not belong if hindi ko sila. Hindi ako makikipag-influence sa kanila. So, sa face nyo lang yan, guys. Alam ko na kikinig kayo. Face lang yan. Yun lang. Thank you, Aryo. Maraming salamat sa pag-share. Ayan. At i-update mo kami sa mga comment analysis mo sa TikTok. Oo, lagi ako nagpo-post. Screenshot mo para makumpile natin ang kanilang character development. Actually, sa main account kasi ako nagko-comment noon. And then, nakikita ng friends ko and then mga coworkers, nakikipagparatagulan ako. So sabi ko, gawa nga ako ng page. And then this page, Miss Joey, ang dami ng views. Nag-create ako. Basta nag-create ako ng content. So, 100,000 of views na yung iba kong videos. And then, nakakabardugulan ko talaga yung mga kakampik doon. Kasi sila taga yung target ko. Kasi ito kanila. So sila talaga. So hindi sila makasagot na, 'di ba lagi natin sinasabi na sino ba bumoto dun kay Sara? Tapos sasagutin ko 'yun ng o sige, kami bumoto kay Sara, pero sino nakipag-alyansa ngayon? Natahimik sila dun sa ganung alabot. So, 'yun lang guys, mag-isip na kayo. Ang daming bata dito na nakikinig. For sure, Miss Joey, yung mga nakalaban mo, nagmo-monitor yan dito. Oo, I'm very sure. Ayun. Dati, nung kay BBM, ang stand namin, kasalanan ng tatay, hindi kasalanan ng anak. Yun ang pinakamalaking battle cry noon. Ngayon, yung anak nang may kasalanan, saka kayo pugampi. Nag-gets yung difference. Nung tumatakbo si Bongbong ng presidente, understandable yun. Kaya nga marami na naniwala kasi nga nga naman, hindi naman niya kasalanan yung kasalanan ng tatay niya. Ano pa siya noon, mag-gets pa siya, hindi naman siya yung main decision maker. Na yung anak na may kasalanan na mismo, saka kayo nagkumampi? Ano yun? Ang stupid din, no? Ang stupid pa. Yun nga, Miss Sass, ang stupid. Parang sino ba strategist nyo? Parang you don't need to have alliances with BBM. Just to sacrifice your principles. Diba? Oo. Wala talaga kayong pinaglalaban. Mga interesado lang kayo sa power. Hindi kayo interesado sa corruption. Waiting lang kayo for your moment na kayo naman ang kukurap. Oo, pero given na yung Miss Joey, pero yun nga, sabi ko, wala ba kayong strategies na, ayun nyo kay Sara, gusto nyo mag-power grab, pero you don't need
na magkipag-alyansa talaga kay BFF kasi masisira kayo doon, promise. Nung Sunday lang yan ha, ang dami nang nakaka-notice, nakakampig. Magpo-post pa ako more. hoping sila for the number. So anyway, ayan. Thank you. Anything else, Oreo? Ay, wala na po. Thank you po. Ayan. Okay, thank you. Thank you, Oreo. Hello, Black INX. Hello, gising good evening po. Gising pa siya. Akala ko nakatulog ka na. Hello. Hello po, kumusta po? Hi po sa inyong dalawa ng SAS. Ano lang po, ang point ko lang po kasi nakakagigil na talaga eh. Kanina po, kasi nagtatry ako na mag-law school. Tapos, alam mo yun, sa law school, since more on elite sila, syempre, ayaw nila kay DDS. Tapos, alam mo yun, kapag may point ka na ino-open sa kanila, inaano ka na, sina-shutdown ka na agad. So, alam mo yung kaplastika na, kasi, di ba, katulad ng issue with PRRD na pinadala siya sa dahig ng walang due process. Totoo naman. Wala talaga sa law school, pinag-uusapan talaga yon, may due process ba? Ngayon, hindi ka, pag kakamping ang lawyer na proof mo, hindi ka na agad pwede sumagot kasi pag sumagot ka, pag-iinitan ka na. Ang law school sobrang terorista ng mga professors. So, yung kaplastikan nila na, alam nyo ba kung ano yung pinagsasabi nyo? Na alam yung mamaliitin ka agad na wala ka pang alam, kaya huwag kang sumagot-sagot. Ganon. Alam mo yung hypocrisy nila na, sige, kayo may alam kasi kayo ang professors na. But no, kasi parang, kung nasa laylayan ka, hindi naman nila nalalaman kung ano talagang sinisigaw ng mga tao eh. Hindi nila na-experience kung ano talaga yung nararamdaman ng karaniwang tao lang. Galit na ang mga tao, ang mahihirap. Ngayon, naghahanap na sila kung kanino ba talaga sila kukuha ng pag-asa. Yun yung binigay ng DBS. Di po ba? Yun yung binibigay pa rin ni Sara. Oo. Pero ano lang ang tawag ito, Black INXS. Ang law school kasi hindi talaga yan open for debate. Totoo. Hindi talaga yan. Nakakaloka talaga. Ang law school talaga, hindi siya yung space for politics, ganon. So, kumbaga parang kailangan mo talaga i-direct yung sarili mo onto the real lessons or whatsoever, ganun. Kumbaga you have to really keep it academic, ganon. Totoo. Kasi huwag ka na mag-comment, huwag ka magsalita, wala ka na lang emosyon, ganon. Ganon. Tapos, ito pa po, di ba, kasi Mr. Wita Gabukawi po yun. Ay, teka lang, Black. Kaya nga nung parang one time experience ako sa law school na tinanong ako talaga ng prof ko about my opinion. Ganun ko na talaga ako, parang, seryoso ba ito? Tinatanong niya ako about my opinion? Seryoso? Why does it matter? Ganyan. Kasi sa buong law school experience ko, once lang ako natanong na gano'n, parang ano yung opinion ko on certain issue? Ganun. So parang, feel ko, patibong ba ito? Patibong ba ito? Ba't ako tinatanong nitong prof ko about my opinion? Ayan. Pero talaga, as a general rule, wala talagang debate dyan. Walang debate. Totoo. Kailangan pasa yung exam. At saka, yung kung ano yung batas, yun lang yung itatapik nyo. Huwag ka nang mag-aano ng opinion mo kasi ma-shutdown ka talaga agad-agad. Tapos ito pa, kanina pinag-ano kami na manood ng Senate hearing. Ang Senate hearing, syempre, na high blood na naman ako. Kasi Miss Joey, taga Bukawi ako. Taga dito sa amin, si Alcantara. Tapos, Alcantara? Yes. Okay, oo. Tapos, yung bahay ni Alcantara, nag-evacuate na sila. Tinanggal na nila lahat ng gamit nila doon para pag daw sakaling ni raid, wala nang madadatnan. Linis na, nakapag-linis. Oh, yes. Alam mo ba yung bahay nila, ang taas ng bakod, at least second floor yung taas ng bakod. Tapos, ang mga nandoon, mga manok lang. Basta kung ano yung pertinent documents sa iniimbakan lang. Tapos, yung mga manok doon, at least 200,000 plus is each. Siguro yung manok, nasa siguro 50 hanggang 100. Magkano yun? Para sa isang engineer, paano mo naman di ba? Paano ma-afford yun? Para sa isang ordinaryong empleyado ng gobyerno. Tapos ngayon, nagdadrama siya doon, nakakainit talaga ng ulo.
My goodness! Ah. Tapos yung kaplastikan nila Lacson, nakakasuka, Diyos ko po. Kasi, kasi ako middle age na ako. So, I have seen, I have seen much. You have seen much. So, Miss Joey, naging witness pa ako ng Kurotong Baleleng. I was in high school. Malapit. Yes. Yung walkout, malapit sa school namin naganap. Yung walkout, may dala sila talagang pera. May dala silang pera. Tapos yung mga pinatay, puro nakaposas. So, hindi sila nang laban. Talagang pinatay sila as in execution style. Tapos, di ba, ngayon si Lacson, nagmamalinis siya. Oh my God! The nerve! Bakit ba siya nagtago? Di ba, dahil sa mga kaso niya, ngayon sinasabi niya ganun. Tapos, sa sigundahan pa ng SO, Diyos ko po, alam mo yung parang sobra-sobra na yung kademonyuhan. Ngayon, inaano nila si Sarah. Samantalang si Sarah lang ang nag-offer ng pagbabago para sa mga karaniwang tao. Alam mo yung hirap na yung tao sa pagbabayad ng buwis, ang hirap mag-commute, Miss Joey. Di po ba? Ang hirap mag-commute, ang hirap yung Bukawi dito, baha sa Bukawi, bonggang-bongga talaga. Maraming bahaing lugar dyan eh. Yes, yung area namin, umaabot hanggang second floor ang baha. So, alam mo yun, tapos malalaman mo, ganun sarap. San Gabriel area? Tama ba yun? San Gabriel is in Santa Maria. Santa Maria ba siya? Taga doon si Bryce. Sa San Gabriel? Doon banda, oo. Taga doon si Bryce. So, si Bryce Alcantara, taga Santa Maria, si Bryce Hernandez, taga Santa Maria, si Alcantara, taga Bukawi, si Joel din, taga Bukawi. Pero I'm not saying na they're guilty or whatever. I'm just saying na magkakakilala sila. They know each other personally. And yung mayor ng Bukawi is kababata, si Alcantara. So, alam mo yun, so, teka muna. So, wala kayong kinalaman. Di ba? Tapos yung mga tao sa Bukawi and any other areas in Bulacan, dead ma. Bakit? Kasi natatakot sila eh. Iba kasi ang dynamics ng politics sa probinsya kaysa ano bang reputation ni Alcantara at saka ni Bryce diyan si Alcantara sa Bukawi? Anong reputation niya diyan? Alcantara, ano lang naman siya. Basta mayaman. Oo, pero yung mga friends niya, hindi, mga nasa posisyon. Friends si Alcantara, friends niya yung mayor ng Baliwag, mayor ng yung halos lahat. Well-connected siya. Yes. So, most probably, syempre magtatakipan sila. Or mag-iiwasan. Play safe. Di po ba? Magpa-play safe sila. So, ang hirap talaga. Tapos, hindi ka pwedeng matapang dito. Kasi nagbabaon sila. I know. Yun nga gusto kong titanong eh. Kasi hirap na. Dito nga sa San Jose del Monte. Hirap din dito. Nag-rin yung mga ganyan. Ayan. Kaya ganun. Tapos marami pa sa San Jose del Monte na na area na, hindi San Jose del Monte actually, North Sagaray. Marami pang tinatapon na pa rin doon na sinasalvage until now. Kaya ganun. So, kung mapapansin mo, yung mga taga Bulacan, walang masyadong kuda. Totoo. Ang mga nag-organize ng rally dito, yung mga makakaliwang grupo, pagkatapos yung rally nila, nag-rally sa Hagonoy pagkatapos ang mga placards, Sara Duterte resign. Yes. Actually, yun nga pa, isa kong sasabihin. Nakakatawa, naghakot sila dito. Naghakot sila, bus ang hinakot nila from different areas in Bulacan. Dinala nila sa Maynila, dinala nila sa Luneta, sa EDSA, ganun bus. Tapos ang nakalagay is anti-corruption. For anti-corruption, hindi for resign BBM. Ibig sabihin, bayad din. Di ba? Kumbaga, sa tingin mo, sinong mahirap ang pupunta doon, pwede kang pahamak anytime. Pag nagsalita ka, at wala kang mahihita, sasama ka pa ba? Siyempre hindi. Ano na lang ang mahihirap, ano na lang ang nila, target nila lagi, kumita ng pera.
Ayan. Diba? Oo. At tawag dito, Black, meron ka pang gustong ipunto? Kasi, medyo limited na tayo sa time. 3:15 na. Okay lang, okay lang. Ay, marami pa sana, pero since limited time na, okay na yon. Basta, sana magising na yung Pilipino na lumaban na tayo. Huwag na tayong kung ano yung kaya nating gawin na maliliit na bagay, gawin na natin. I-share natin na ito ang tamang gawin. Encourage natin yung mga friends natin na mag-ano na si BBM. BBM resign na talaga kasi wala nang mangyayari sa atin. Malulugmok tayo ng malulugmok kung hindi pa tayo kikilos. Wala nang iba Wala na tayong aasahan. Inano na tayo ng gobyerno natin Dinisappoint na tayo. Pinabayaan na tayo. Sino nga aasahan natin? Sarili natin. Magising na sana tayo. Yun lang po. Thank you po sa chance. Maraming salamat, Black. Ayan, sa mga susunod na speakers pasensya na kasi 3:16 na. So, limited na yung oras natin. Sa mga susunod na speaker, please make it short and concise, okay? Short and sweet para dire-diretso tayo at hindi tayo abutin ng 5:00. Okay? Ayan. Thank you po. Hello. Maraming salamat, Black. Ayan. Huwag na mag-Facebook. Hello? Hello? Ayan, gising siya. Akala ko nakatulog na siya. Ayan. Hello. Huwag na mag-Facebook. Hi, Miss Joey. Quick lang para sa iba makapasok din. Sa lahat ng I think 2.2 thousand na nanonood. Please don't forget when BBM said nung hinanapan siya ng flood control project after niya ipagmalaki sa zona and then binaha after. Sabi niya nabangga daw ng barko yung flood control. So kung ganun yung point niya and then ngayon is sobrang obviously may alam siya sa flood control So dapat yung naghahanap siya ng flood control something kung saan. At inuna mo niya hanapin yung barko. Baka kasi ghost ship lang din yun So yun yung sa flood control. And then, napanood mo ba, Miss Joey, yung interview ni Attorney Bing na may kasama si Boss Toyo? Ay, Boss Toyo, hindi. Ay, hindi mo napanood. Bago ba? Hindi, that day din po nung may rally. Nasa Manila Hotel sila. Hindi ko pa nakita, oo. Anong meron? Kasi naka-open yung comment section ni Attorney Bing. Tapos sa comment section, nababasa ni Boss Toyo na tuta siya ni Mar Romualdez. Sabi, iwasan, huwag kang papapananiwala na dyan, attorney, amo niya si ganyan, amo niya si Martin. Tapos hindi mapigi, yung mukha ni Boss Toyo, makikita mong talagang uncomfortable siya. Ganun. Tapos sinisingitan niya panoodin niyo po na naka-live yun Tapos talaga ang daming nagko-comment. Live siya live yung interview ni Attorney Bing. Sinisingitan niya si Attorney Bing kasi nga na parang naiirita na siya sa nababasa niya. Talagang dinidirect sa kanya na tuta ka, ganyan. Kasi yun naman talagang chismis kay Boss Toyo di ba na vlogger siya ni Martin? Ayun, meron nga. Saka may lumabas din na vlogger kung kilala niyo yung Lakas Tama. Parang binulikan sila. Binuking niya yung mga vloggers ni Martin. Ayun, talagang uncomfortable siya ng mukha niya. Hindi siya makasingit pa kay Attorney Bing kasi tuloy-tuloy si Attorney Bing. Tapos sumisingit siya. Sinasabi niya, hindi ito, wala akong amo. Nagsalita si Attorney Bing against Martin. Opo. Tapos nagsalita siya. Yung mukha, Toyo? uncomfortable yung pag mapanood niyo po, pag nagka-time kayo, panoodin niyo. Tingnan niyo yung mukha ni Boss Toyo doon sa pag sinisingit si Martin. Talagang hindi alam kung ngingiti siya. Kasi interview yan. i-content nyo po minsan pag kasi late na nung rally pa yun So yun po. So sa mga DDS diyan, wag po kayong medyo maapektuhan pag nakakakita kayo ng DDS bobo. Kasi maawa kayo sa kanila kasi puro bobong DDS lang yung na-encounter nila So wag kayong maapektuhan doon. Usually mga yung mga tropang let me educate you, mga tropang maanong ulam gang, sila yan Tapos shout out sa mga kakampings. Like sila, ewan ko pangalan, Jerica din ba yun? Kung kilala mo yun, Miss Joey. Si Jesus Francis, abogado ba yun? Oo, unfortunately. Yung Tasha na nag-i-impersonate kay VP na mukhang ulikbang maasim. Yung Madam Ellie na may sebo yung utak. Tapos may mga page na gumagawa for kakampings na obviously mga bata yung admin. So feeling nila kasi, yung mga DDS, feeling nila kasi madami sila dahil ang iingay nila. Mali yun kasi
most likely di nila alam na ang Pilipinas may Luzon, Visayas at Mindanao. Mostly ang may ingay ay yung mga batang taga Luzon na magte-2026 na confidential fund pa din yung issue para sa kanila. So sana nasa vocabulary din nila yung tinatawag na silent majority kasi meron pang Visayas at Mindanao, kaya wag kayong magtaka kung may ingay yung mga yan sa SOCMED. Yung iba kasi hinalaan ng loob dahil sa ingay ng mga dissenting dilawan ng mga yan. So sabi nga ni PRD, wag masisira ang buhay nyo pag nagpa-update kayo sa mga yan. Tapos meron din ako nababasa yung actually pag-uusapan naman na yun yung kanina binoto daw natin, tapos ngayon magagalit, magrereklamo tayo. Ang labo ng logic kasi di ba, for everyone's information, mas may karapatan nga magreklamo sa gobyerno kapag bumoto ka. Manalo o matalo yung kandidato mo. So, tapos DDS pa yung bobo eh. Yung logic nila nakaka-cringe ba? Oo. Sabi ni Rome dyan, sinabihan kayong bobo, sinabihan nyo din silang bobo pa ulit-ulit. Puta pa nga eh, feeling nyo papanigan nila kayo ever. So para saan ang usaping ito? Ganyan. Ang tawag dito, ito kasi yung difference. So sige, dadautin nila kami. Okay, dadautin nila kami. Pag kunwari, at least sa experience ko ha, ako kasi pag sumagot ako pabalik, kakausapin ko muna yan. O, kung kunwari meron ka mga hanas-hanas dyan sa comment section, meron ka nire-raise na issue, sasagutin muna kita. Ngayon, pag nakita ko na nag-exhibit ka ng kabubuhan, saka ka tatatawagin bobo. Ganun. Pero kasi, yung mga pink, ang style kasi nila, pupunta sila sa'yo, pagkatapos wala silang gagawin, baba, dides, yung mga ganun. The range, ganun. So, yun yung difference. Ngayon, sinasabi mo, para saan ang usapin na ito? Well, minamapa natin kung meron pa bang space para sa dialogue between the Duterte supporters, yellow, pinks, and whatsoever, ganyan-ganyan. Kasi kung wala na talagang space, edi political obliteration na lang talagang labanan. Di ba? Para sa batong space. Di kung wala palang para saan, bakit pa kayo pumupunta dito sa mga usapan namin? Kausapin niyo lang mga sarili niyo. Or baka naman kasi, kahit mga kakamping, ayaw kayong kausapin. Ayan. Anyway, wag na mag-Facebook pero kapag gustong chika. Yun po. Tapos lastly lang yung ano lang, Vice Ganda. Kasi nga kaya ka wag na mag-Facebook. Nag-comment lang ako sa isang yung speech niya. Na sabi ko, wag na kang umipal yung mga artista sa mga ganito. Regardless kung malaki ba o yung binabayad nila sa tax. Kasi for me, nakikinabang din yung mga yan sa systematicong corruption eh. Lalo na sa eleksyon. So, alam ata ng mga tropang let me educate you na to, na dito lang nagsimula at nagtatapos yung corruption sa flood control project. Mga kasi karamihan ng mga bandwagon, kung saan yung hype. Yung iba dyan nga lang pumunta lang ng rally para makakita lang ng mga artista eh. Karamihan ng mga kakampik, yung mga tipong kapag nakakita ng artista eh, maiihisa sa lawal. Ganyan yung karamihan ng kakamping eh. So lastly, sa lahat ng anti-Duterte or anti ng gawin nyo na lahat para pabagsakin at hindi makatakbo si BP sa 2028. Kasi pag nalusutan niya yan, kita-kits na lang tayo sa May 2028. Yan lang po. Thank you. Wag na mag-Facebook. Maraming salamat. Ay,